Sugatan ng isang lalaki sa Antipolo, Rizal matapos saksakin ng kanyang sariling anak. Sabi ng barangay, nagugat ang alitan ng dalawa dahil sa pambubugbog umano ng biktima sa suspect. Balita hatid ni EJ Gomez, exclusive. Nadakip ng mga otoridad ang 25 anyos na lalaking ito noong Lunes ng gabi sa Barangay San Isidro, Antipolo City. Suspect siya sa pananaksak sa sarili niyang ama. Pagdating po namin doon sa insidente, nadatnan po namin yung suspect ay tulala na at umamin po siya na ay siya na po yung sumaksak sa kanyang amain. Sa iskinitang ito sa sitio kay Adja nangyari ang pananaksak. Ang biktima nagtamo raw ng saksak sa kaliwang tagiliran. May malay pa ang biktima matapos masaksak at nagawa raw humingi ng tulong mula sa mga kapitbahay. Pumasok siya sa gate, dumiretso siya sa loob ng bahay namin. Then nagulat ako, lumabas ako, inano ko yung anak niya na may hawak na kutsilyo. Tapos pag silip niya dun sa bahay namin, paglabas niya sabi niya, may saksak siya, may dugo daw siya. Na-recover mula sa suspect ang ginamit na patalim. Ayon sa barangay, pambubugbog umano ng ama sa kanyang anak ang ugat ng krimen. Ayon po sa kwento po ng suspect sa amin, pagbaba pa lang po niya ng tricycle, doon na po siya binugbog ng kanyang ama. Hanggang sa makarating po sa dulo. Tapos ano na po yung nangyari sumunod? Ayun po, nagpanambuno na po sila mag-ama. After po noon, doon na po niya nagawang saksakin ng kanyang ama. Ayon naman sa kaanak ng biktima, napagbuntungan lang ng anak ang kanyang ama, nagalit sa una niyang nakaaway. Meron ngang kaalitan doon sa lugar ng asawa niya. Siguro naging mainit ang ulo sa tatay na yung buntong yung sama ng loob. Kaya umabot sa ganun siguro. Madalas din daw magtalo ang dalawa. Samaan lang doon siguro ng load na lumagama dahil sa hindi madalas pagkakaintindihan. Bisan nag-uwi lasing. Walang pahayag ang lalaki na pansamantalang na-detain sa Antipolo Component City Police Station. Gayon din ang biktima na kasalukuyan pang nagpapagaling sa ospital. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit-init na balita, aprobado na ng Department of Budget and Management ang ikalawang yugto sa aumento sa sahod ng mga empleyado ng gobyerno. Ipatutupad ang salary increase ngayong buwan ayon sa National Budget Circular No. 597 na nakaangkla sa pinirmahang Executive Order No. 64 ni Pangulong Bongbong Marcos noong Agosto 2024. Umaasa po ang DBM na magbibigay ng pinansyal na kaginhawaan ng second tranche para sa mga empleyado at kanilang pamilya. Sa susunod na 2 taon naman, matatanggap ang ikatlo at ika-4 na yugto sa aumento sa sahod. Long overdue, matagal na raw dapat nagpatupad ng taas pasahe sa mga jeep at bus, sabi ng LTFRB. Halos sunod-sunod daw kasi ang oil price hike bukod pa sa lumalaking gasto sa maintenance ng mga sasakyan. Pinag-aaralan na raw ng LTFRB ang fare hike at tinitingnan kung magkano ang idadagdag. 4 na petisyon kaugnay niya nang nakahain sa ahensya kung saan piso hanggang 3 piso ang hinihinging taas pasahe. Makikipag-ugnayan na raw ang LTFRB sa National Economic and Development Authority para matukoy ang magiging epekto sa inflation sakaling magpatupad ng taas pasahe. Sa ulat ng Super Radio DZBB, kung hindi man fare hike, tinitingnan ng LTFRB ang posibilidad ng pagbibigay ng fuel subsidy sa mga apektadong PUV drivers at operators. 110 days bago mag-eleksyon 2025, iniurong ng Commission on Elections sa Sabado ang reprinting ng mga balota na dapat sana'y sisimulan na ngayong araw. Magsisimula po tayo ngayong Sabado na kasi po kakailanganin namin baguhin muli yung database. Number 2, kinakailangan i-serialize na muli ang bagong mga balota. At number 3, kinakailangan ihanda po namin yung 1,697 na ballot faces ng buong bansa. Apektado ang reprinting ng balota dahil sa mga panibagong temporary restraining order ng Supreme Court laban sa desisyon ng COMELEC na ideklarang nuisance ang isang senatorial aspirant, pati ang pagkakansela ng Certificate of Candidacy ng isang aspirant sa Albay. Sa panayam ng unang balita, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na nirerespeto nila ang lahat ng desisyon at magiging desisyon pa ng Supreme Court. Ayon sa Supreme Court,
Dinidinig pa nila ang 25 petisyon mula sa mga aspirant at 22 mula sa mga party list. Aminado ang COMELEC na may pangambang baka hindi matapos sa target na April 14 ang pag-imprenta sa 73 milyong balota dahil sa mga pagbabago. Pero titiyakin daw nila na tuloy ang eleksyon sa May 12. Tuloy din ang mock election sa Sabado dahil hindi naman daw ito apektado sa mga TRO ng SC. Malaking bahagi pa rin ng Luzon kasama na ang Metro Manila ang apektado ng hanging amihan ayon sa Pag-asa. Umiiral naman sa ilang panig ng Southern Luzon at Visayas ang shear line o ang salubungan ng amihan at easterlies. Ngayong Miyerkules, naitala ang 14.8 degrees Celsius na minimum temperature sa Baguio City, 15.1 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet, habang 23.4 degrees Celsius dito sa Quezon City. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin sa mga susunod na oras ang ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Aurora, Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Mababa naman po ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Arestado sa Bulacan ang isang lalaking wanted dahil sa pananamantala umano sa menor de edad niyang anak. Itinanggi ng akusado ang paratang. Balitang hatid ni James Agustin. Sa isang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan, natunto ng pulisya ang 38 anyos na lalaki na wanted sa panggagahasa umano sa bunso niyang anak. Subject ang lalaki ng warrant of arrest para sa 4 counts ng qualified statutory rape. Ayon sa pulisya, mailap ang lalaki at nagtago ng ilang buwan matapos lumabas ang arrest warrant. August 2021 na mangyari umano ang krimen. 8 anyos lang noon ang biktimang babae. Ang nanay po niya at ang kanyang tatay ay separated na. So ang nangyari po, sinundo po siya ng tiyahin niya para magbakasyon sa kanilang probinsya sa Bulacan. At doon po nangyari, habang nasa poder po sila ng kanyang ama, ay paulit-ulit po siyang pinagsamantalahan. Nag-file po sila ng kaso nung malaman po ng kanyang nanay ang mga nangyari. Una sa most wanted persons list ng pulisya ang naarestong lalaki. Nakakulong siya ngayon sa Pasong Putik Police Station. Wala po masabi dun, sir. Pero ginawa niyo po ba yung krimen? Hindi po, sir. Pero bakit po kayo nasampahan ng reklamo kayo? Hindi ko po alam eh. Inihanda na ang mga kaukulang dokumento para sa return of warrant. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Malaeksena sa horror film ang naabutan ng ilang motorista sa North Luzon Expressway kagabi. 2 kabaong kasi ang nakahambalang sa gitna ng kalsada. Balitang hatid ni James Agustin. Ikinagulat ng mga motorista na dumaraan sa southbound lane ng North Luzon Expressway o NLEX Viaduct. Pasado alas 7 kagabi nang makita ang 2 kabaong na nakahambalang sa expressway. Kuhang video na ito ng anak ng motoristang si Noel Luartes. Ilang metro lang ang layo sa Pulilan exit. Pauwi na raw sila sa Pulilan galing sa Pampanga. Nagbe-break na yung mga sasakyan tapos po tinitingnan namin bakit ba. Sabi po ng anak ko, may nalaglag dati, mukhang may nalaglag. Tapos so, pagdating ako namin doon sa area na yun, na may ataon na, may kabaong na ho doon. Binidyohan na ho ng anak ko. Ang mga kabaong nalaglag pala mula sa isang closed van. Galing daw mga ito sa Pampanga at i-deliver sana sa Marikina. Natamaan pa ng kabaong ang bumper ng isang SUV na nakasunod noon sa closed van. Ang driver ng SUV ang humingi ng tulong sa NLEX hotline para marespondihan ng insidente. Pagkahulog po, nakaiwas po talaga ako. Pero feel ko yung debris po nung nahulog na kabaong. Tumama rin sa grill ko kaya po siya nasira. Nagkaareglo naman ang 2 panig at nabayaran na raw ang pinsala na naidulot sa SUV. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Isa pong sasakyan ang nahulog sa bangin sa La Union. Chris, anong nangyari? Connie, nawalan umano ng kontrol ang driver matapos may iwasan sa pakurbang bahagi ng kalsada. Yan at iba pang mainit na balita rito sa Luzon, hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV.
Normal ang takbo ng mga sasakyang dumadaan sa Baguio na Gillian Road na sakop ng La Union. Maya-maya, biglang kumanan ang isang AUV at nagtuloy-tuloy na mahulog sa bangin. Batay sa investigasyon, nawalan ng kontrol ang driver ng AUV matapos niyang iwasan ang kasalubong na van sa pakurbang bahagi ng kalsada. Sugatan ang 4 na sakay ng AUV, kabilang ang driver. Dinala sila sa ospital. Sa Lawag, Ilocos Norte, arestado ang isang lalaki matapos ang isang komusyon doon. Hindi siya nadatnan ng mga rumespondeng pulis, pero bumalik siya sakay ng kanyang kotse. Ayon sa pulisya, maayos nilang kinausap ang lalaki. Pero pinagsisigawan sila, kaya nagdesisyon na silang arestuhin siya. Nagtangkang tumakas ang sospek sakay ng kotse. Sa pagmamadali niya, tinamaan niya ang kanang hita ng isang pulis at muntik pang mabangga ang isa pang pulis. Nag-corner siya kalaunan at naaresto. Ayon sa pulisya, amoy alak ang sospek. Wala siyang pahayag. 340,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa isang high-value target sa 13 Martires, Cavite. Nabawi rin sa kanya ang marked money, cellphone at motorsiklo na gamit ng sospek. Nahaharap siya sa karampatang reklamo. Wala siyang pahayag. CJ Torida ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tila nag-drive-thru naman ang isang lalaki sa Malolos, Bulacan at nagnakaw ng mga panabong na manok. Huli kam ang pagparada ng kolong-kolong niya sa isang iskinita sa barangay Bulihan. Saglit na nagmasid ang lalaki sa paligid bago niya isinako ang mga manok. Inilagay ito sa kolong-kolong at saka umalis. Kinabukasan, napansin ng may-ari na kulang ng 2 ang mga alaga niyang panabong. 10,000 piso raw ang halaga ng mga ito. Nakipag-unayan na raw ang ninakawan sa barangay kaugnay sa insidente. Batay sa isa pang CCTV, may tattoo sa kaliwang kamay ang lalaking nagnakaw. Mga mare at pare, ibinahagi ni Ultimate Star Jeneline Mercado ang greatest life lesson sa last 20 years. Kasabay yan ng muli niyang pagpirma sa kanyang home network, ang GMA. Narito ang latest ni Nelson Canlas. Sino raw ang mag-aakala na ang dalagitang ito na unang sumali sa first Philippine reality program ng bansa na Starstruck at itinanghal na Ultimate Survivor? Jeneline Mercado! Isa na ngayon sa mga pinakatinitingalang aktres sa mundo ng showbiz. Sa 21 years sa industriya ni Jeneline, samut-saring roles na ang tumatak dahil sa kanyang husay sa pagganap, gaya ni Lyra ng OG Encantadia, Super Twins, Itay! Rodora X, Are you stalking me? Pinoy adaptation ng hit K-drama na My Love from the Star, Sorry. Sorry. Pwede kang tumalikod? Sorry. at Descendants of the Sun. Hanggang sa kanyang latest series na Love, Die, Repeat. Maulit-ulit ko makikita mamamatay yung asawa ko, hindi ko kaya. At marami pang iba. She's an accomplished singer and actress, an award-winning producer, a wife and a mother. Pero lahat ng yan, madaragdagan pa dahil sa pananatili ni Jeneline sa kanyang home network, ang GMA. Kasama ni Jen sa kanyang muling pagpirma ng kontrata, sina GMA President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, Senior Vice President for Entertainment Group Lilibet G. Razonable, at manager ni Jen na si Katrina Aguila. Jen coincides with the start, the manifestation of a dream we both shared. Ang GMA noon, nagnanais na makapagpasikat ng artista. Si Jen naman, I'm presuming, dreamt of being an actress, where Jeneline was the ultimate survivor na female. So on that basis, talaga yan ang OG. Definitely, homegrown all throughout. She's safe with GMA. Okay. There is no other network that will take care of her. It will only be GMA. Dito talaga siya nagsimula, dito siya na-discover dahil sa Starstruck,
At saka talaga siya yung dream, believe, survive. Bago raw narating ni Jen ang matagumpay niyang buhay, malaki raw ang kanyang isinakripisyo. 3 ang itinuturing niyang mga pagsubok sa kanyang buhay. Una na rito, ang nabuntis siya sa kanyang panganay na si Alex Jazz. Wala raw kasiguraduhan noon at bilang breadwinner, natakot siya at muntik na niyang talikuran ang showbiz. At noong 2011 naman, And there was a time you almost lost Dennis. Nung time na yun, isa yun sa mga pinakamalungkot na parte ng buhay ko. Kasi siya yung siya yung greatest love ko. malaking pagsubok din nang nawala ang kanyang Mami Lydia na itinuturing niyang source of her strength. Namimiss ko si Mami. Pangalawang contract signing ko na to na wala siya. So yung una ganito rin, para rin ako, alam mo yung parang may kulang, pero alam ko masaya siya para sa akin. Alam niyang proud daw ang kanyang mami dahil natupad na ang pangarap nilang maging masaya siya sa kanyang buhay. Siguro dahil gusto niya na marami pa akong matutunan sa buhay. Marami pa akong pagdaanan na talagang magagamit ko sa future. In the last 20 years, ano ba yung pinakamalaking lesson na natutunan mo? Natutunan ko kung paano talagang maging matatag. Kasi alam naman ng lahat na wala akong masasandalan, wala akong pamilya, wala na yung nanay ko, so ako na lang mag-isa. Naitaguyod ko yung sarili ko. Kaya sabi ko nga, thankful ako na dumating din si Dennis dahil kahit papano may katuwang na ako sa buhay. Ngayong 2025, muling mapapanood si Jenny Lin sa isang action drama series sa telebisyon at romantic comedy drama sa Everything About My Wife na remake ng Korean film na All About My Wife. Sa parehong proyekto, ang pagbabalik team up nila ng kanyang favorite leading man, ang husband na si Dennis Trillo. Congratulations, mahal, at sa bago mong kontrata sa ating Kapuso Network. Excited na ako na gumawa ng mga magagandang proyekto na kasama ka. Sobrang excited na finally magkakaroon ka ulit kami ng project, makakatrabaho ko ulit yung asawa ko. Dahil huling beses namin ginawa na magtrabaho ay siguro mga 10 years ago na, mga ganun na yata katagal. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa ibang balita, cited in contempt muli ng House Quad Committee si Police Colonel Hector Grijaldo. Ayaw niya kasing sagutin kung totoong pinilit siyang kumpirmahin na may reward system sa war on drugs noong administrasyong Duterte. Dahil dyan, ipinakulong siya sa Quezon City Police District Station 6. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee noong October 28, 2024, sinabi ni Grijaldo na sina House Quadcom co-chairman Dan Fernandez at Benny Abante ang nag-utos umano sa kanya na gawin ito. Dati na itong itinanggi ng dalawang kongresista. Mula noong December 14, nakadetain na sa Kamara si Grijaldo dahil sa paulit-ulit niyang hindi pagsipot sa Quadcom hearings. Pabor ang Department of Foreign Affairs sa isinusulong na muling pagpapatupad ng deployment ban ng mga Pilipino sa Kuwait. Anila, dapat ting dagdagan pa ang mga pulisiyang poprotekta sa mga OFW. Narito po ang aking report. Dalawang araw matapos malamang maling katawan ng OFW sa Kuwait na si Jenny Alvarado ang naiuwi sa bansa. Dumating ang totoo niyang labi at agad isinailalim sa autopsy. Sa Rodriguez Rizal, nakaburol na ang biktima. Ayon sa kanyang pamilya, ang sabi sa kanila ng amo ni Jenny, namatay siya matapos masuffocate sa pagsusunog ng uling. Bagay na hindi nila pinaniniwalaan. Para sa kanila, may foul play sa insidente dahil puno raw ng pasa ang kanyang labi. Sa Senate hearing, ikinuwento ng mga kaanak ni Jenny ang mga pang-aabusong naranasan ng kanilang ina sa kanyang Kuwaiti employer. Nagsabi na po yung mother ko na kinukulong po siya sa mismong bahay pag umaalis po yung amo niya. Yung mga pagkain niya po, like pinapagalitan na po siya pag sobrang dami na pong pagkain. Imbestigahan natin DMW and OWA and the DFA yung anggulong foul play. Ayan na kinukulong, hinihipuan, hindi pinapakain na maayos. Titingnan po natin yung criminal aspect of
the case that we will file. Taong 2018, nagpatupad ng total deployment ban sa mga OFW pa Kuwait matapos matagpuan ang bangkay ni Joanne Dimafilis sa loob ng freezer ng kanyang amo sa Kuwait. Pero nilift ito matapos magkaroon ng kasunduan sa Kuwait na dapat ay may dagdag na proteksyon sa mga OFW. Kabilang doon ang karapatan nilang itago ang kanilang mga pasaporte at mobile phone, karapatan sa pagkain, pabahay at health insurance ng mga employer. Sa kabila nito, hindi tumigil ang mga kaso ng mga pang-aabuso. Noong 2023, natagpuan ang bangkay ni Julie Biranara sa disyerto ng Kuwait matapos umunong patayin at gahasain ang anak ng kanyang amo. Ipinag-utos na muling pag-aralan ang bilateral labor agreement sa Kuwait. Itinigil ang deployment sa Kuwait ng mga first-time overseas worker at ipinatutupad pa rin daw hanggang sa ngayon. Ipinanukala sa Senado ang pagpapatupad ng deployment ban. Even if I have to talk to the President about this, and I will, ibalik natin siguro yung ban. Wala na munang new deployment. Stop. Yung mga nandun ngayon, may kontrata, sabihin, gusto nila mag-renew ng kontrata, okay ako. Kaya lang, wala nang bago. Kung ano yung natitira doon, yun na yun. Tapos, renew ng contract sila, okay. Pabor naman dito ang Department of Foreign Affairs. Mahirap daw kausap ang gobyerno ng Kuwait tungkol sa dagdag na polisiya para mas maprotektahan ang ating mga OFW. Pero pwedeng gamiting bargaining chip ang deployment ban. I believe that when you mentioned na kailangan mag-reinstate ng ban, that's one incentive for Kuwait to agree. Kung marami raw requirement at briefing para sa mga kababayan nating magtatrabaho sa Kuwait, ganun din daw dapat sa mga employer. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinalitan ng barko ng Pilipinas na nagbabantay sa barko ng China na nasa dagat na sakop ng Zambales. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang BRP Suluan na ang nagmamonitor sa Chinese vessel na illegal na nananatili roon sa layong 60 to 70 nautical miles. Pero kahapon, pinalitan din daw ng China ang nakadeploy na barko nila. Mas malaki man ang bagong deploy na Chinese vessel na CCG-3103 kung ikukumpara sa BRP Suluan. Nagawa pa rin itong pigilan ang tangkang paglapit ng Chinese vessel sa baybayin ng Zambales. Ni-radio challenge rin daw ng BRP Suluan ng Chinese vessel at iginiit ang illegal na pananatili nila roon. Sa monitoring ng PCG kagabi, nakalayo na pero nananatili pa rin sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang monster ship ng China at patuloy na nagpapatrolya sa dagat na sakop ng Zambales. Una lang sinabi ng Chinese Foreign Ministry na makatwiran at naaayon sa batas ang mga aktibidad ng kanilang Coast Guard sa South China Sea. Nasa 6 na milyong pisong halaga ng ari-arian ang napinsala ng sunog sa 2 commercial building sa Binondo, Maynila. May nadamay ring nakaparadang sasakyan. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Maitim na usok ang sumalubong sa mga bumbero na rumesponde sa sunog sa Barangay 295 sa Binondo, Maynila mag-aalas 8 kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 2 4-story commercial building ang nasunog sa lugar, napaw ang mga piyesa ng sasakyan ng laman. Itinaas ay 2 alarma ang sunog dakong alas 7:59 ng gabi. Nasa 8 truck ng bumbero ang kinailangang rumesponde. Nagsimula po ang sunog po doon po sa first floor po, sa rail part po ng Dulong Gusali po. Umakyat po siya hanggang naapekto na po lahat ng 4th floor. Naging pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa mga laman ng mga bodega at sa ventilation ng mga gusali. Alam naman po natin ng mga auto supply po ay masyado po siyang madaling masunog at the same time may mga goma po yan. At ito po ay nagdudulot po ng maiitim na usok. Hindi po kami makakapag-penetrate po ng maayos dahil nga po napakakapal po ng usok dahil sa poor po yung ventilation po ng building. Umagal ng halos 5 oras ang sunog bago naapula mag-aalas 12:30 kanina. 2 fire volunteer ang nagtamo ng minor injuries. Nadamay rin ang hindi bababa sa 5 pamilya na nakatira sa mga nasunog na gusali. Ang SUV na ito, nabagsakan daw ng mga debris habang nakaparada. Tumangging humarap sa kamera ang may-ari ng SUV pero sinabi niya na ipinarada niya ang sasakyan dahil naglaro sila ng tennis. Nagulat na lang umano sila sa nangyari sa kanyang sasakyan.
Magsasagawa ang BFP ng investigasyon kung may sapat na mga dokumento ang dalawang gusali tulad ng Fire Safety Inspection Certificate para makapag-operate at kung ano ang sanhi ng apoy. Sinubukan namin makausap ang may-ari ng auto supply pero tumanggi muna siyang magbigay ng pahayag. Gayun din ang pamunuan ng Barangay 295. Aabot sa 6 na milyong piso ang halaga ng mga napinsalang ari-arian kasunod ng sunog ayon sa BFP. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Huli cam ang pagtangay ng lalaki sa cellphone ng isang bata sa Carmen, Cotabato. Cecil, ano nangyari? Rafi, dali-daling tumakas ang mga salarin sakay ng motorsiklo. Na-report na ang insidente sa Carmen Police. Yan at iba pang maiinit na balita hatid ni Argil Relator ng GMA Regional TV. Papalapit ang lalaking yan sa nakaupong batang lalaki sa labas ng isang tindahan sa Carmen, Cotabato. Maya-maya, bigla na lang niyang hinablot ang cellphone ng bata. Dali-daling umangkas ang salarin sa motorsiklong minamaneho ng kanyang kasabwat at tumakas. Agad humingi ng tulong ang bata sa kanyang mga kaanak pero hindi na nila nahabol ang mga sospek. Na-report na sa Carmen Police ang insidente. Kuha yan sa isang coffee shop sa Bacolod City. Ang isang lalaki nasa counter habang hinihinalang kasabot niya ay kapapasok lang. Kinuha ng lalaki ang cellphone sa counter. Nasa kusina noon ang dalawang bantay ng tindahan. Nabisto lang nila ang pagnanakaw nang tumigil ang tugtog sa shop. Naibalik din ang cellphone sa tulong ng isang police operative matapos i-post ang CCTV footage sa social media. Nakakulong na ang isa sa mga suspect. Wala siyang pahayag. Argil Relator ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang babaeng senior citizen sa Santa Barbara, Iloilo matapos mabangga ng isang SUV ang sinasakyang tricycle. Sa kuha ng CCTV, mabilis na sumalpok ang SUV sa tricycle na liliko dapat noon. Sa lakas ng impact, nawasak ang harapan ng SUV at nayupi rin ang gilid ng tricycle. Nagtamo ng matinding sugat sa ulo ang babaeng biktima na kanyang ikinamatay. Nagkasugat din ang asawa niyang nagmamaneho ng tricycle. Sabi raw ng SUV driver sa pulisya, nagulat siya sa papalikong tricycle at hindi na nakapreno. Nasa kustudiya na siya ng Santa Barbara Police Station. Pinag-iisipan pa ng pamilya ng mga biktima kung magsasampa sila ng reklamo. Iginiit ng ilang senador na miyembro ng Bicameral Conference Committee na walang blanko sa pinirmahan nilang 2025 national budget. Ayon naman sa isang kongresista na may mga blanko nga ang BICAM report na naratipikahan ng Kongreso. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Nakakuha ang GMA Integrated News ng kopya ng BICAM report ng 2025 national budget mula kay Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List. Aniya, tugma raw ito sa mga blankong ipinunto sa inilabas na dokumento ni na Congressman Isidro Ungab at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Manuel, ang BICAM report na ito na may mga blanko ang siya ring niratipikahan ng Kongreso. Aniya, binigyan daw ng kopya ng BICAM report ang lahat ng kongresista noong Disyembre bago ito sinalang sa plenaryo para maratipika. Pero ang problema, in-email lang daw ang soft copy nito. Kulang 1 linggo bago ang ratifikasyon. Habang ang printed copy naman, ibinigay lang daw wala pa 1 oras bago ito sinalang sa plenaryo. Kaya raw hindi na ito nabusisi ng maayos. Sobrang tipid ng oras talaga para mabusisi yan. Parang may end din, sa totoo lang, hindi rin agad nakita yung mga blanks, no? Kasi nga, hindi tayo sanay na may mga ganon. Ngayon ko lang na-encounter na nag-ratify ng budget, meron pala mga blanks. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News, ang pahinang ito halimbawa ng dokumentong hawak ni Ungab, pareho ang mga blanko sa dokumentong hawak ni Manuel. Pero kapuna-puna na mas marami ang mga nakapirma sa dokumentong mula kay Manuel at iba ang pwesto ng ilan sa mga ito. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makakuha ng opisyal na kopya ng BICAM report mula sa Kamara.
Sa proseso ng pagpasa ng budget matapos ratipikahan ng BICAM report, ito ang magiging basihan ng General Appropriations Bill o GAB na isusumiti sa Pangulo. Oras na pirmahan ito ng Pangulo para maisabatas, ito na ang tinatawag na GAA o General Appropriations Act. Ang tanong ni Manuel, kasama sa BICAM report na niratify ng Kamara ay yung mga blanks. After ratification, saka bago pirmahan, sino yung nag-fill in the blanks? So dapat may sumagot dyan. At ang pwede lang makasagot ang mga bahagi ng BICAM tsaka yung Pangulo. Pati mismong kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos sinabi noong Disyembre na hindi siya pumirma sa BICAM report dahil blankong papel daw ito. Sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Sinubukan ng media na kunan ng bagong komento si Senator Amy pero tumakbo ito. Sabi naman ni Senador Win Gatchalian at Joel Villanueva na miyembro ng BICAM at pumirma sa BICAM report, walang blanko sa naturang dokumento. Sa akin and my team, wala kami nakitang blanko. Kasi dapat balanse, yun ang tinitignan namin parate. So, I have a whole team na tinitignan yung budget bago ko pinipirmahan. Wala akong nakita na blanko. Wala akong nakitang blanko whatsoever. But hindi ko rin sinasarado yung mga rumors na naririnig natin na may mga ilan na wala pang item. Ayaw naman magkomento ni Senate President Cheese Escudero at Senate Finance Committee Chair Grace Poe. Sa Kamara naman, wala pa rin komento sina Speaker Martin Romualdez at dating House Appropriations Committee Chair Zaldico. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na nagsisinungaling daw si Duterte dahil wala raw blanko sa pinirmahan niyang General Appropriations Act. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay sa postponement sa pag-imprenta ng mga balota dahil sa inilabas na temporary restraining orders ng Supreme Court, kausapin natin si COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Sir Rafi, Ma'am Connie, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Balitang Hali. Opo, paano po makakaapekto yung panibagong temporary restraining orders ng Supreme Court sa pag-iimprenta po ng balota? Hindi naman po masyadong naka-apekto, Sir Rafi, no? Kasi nga po mula po nung unang 5 TROs ay nalagyan na po natin ng add function yung ating election management system. Kaya ang ginawa na lang po natin ay binago natin yung candidates database, dinagdag ang 2 pangalan na pinag-uutos ng kataas-taasang hukuman at nag-generate po tayo muli ng panibagong 1,667 na iba't ibang uri ng balota. Siguro po maitatanong nyo, bakit kailangang ulitin ang mga ballot phases? Kasi nga po may pinadagdag na isang senator candidates po at dahil dyan apektado pong lahat ng balota. Kami po ay nagsiserialize na sa oras na ito dahil lahat po ng ating balota ay merong ballot ID o may serial number at bawat balota rin po ay merong barcode na nagko-contain ng serial number para ma-detect po ng ating mga makina. Ito ba ay naulit? Ito ba ay nadoble? Nabasa na ba o hindi pa? Balak po ng COMELEC simula ng pag-imprenta ng balota. Kung hindi po sa Biyernes ay sa Sabado po, Sir Rafi. Batid po natin na may kortesiya sa bawat ahensya ng gobyerno pero posible ba makipag-ugnayan na kayo sa Supreme Court kung hanggang kailan sila maglalabas ng mga TRO? Kami naman po ay nakikipag-ugnayan sa Korte Suprema. Sumulat po kami noong Agosto para sabihin po ang aming mga activities. Agosto po last year. Inulit po ang pagsulat namin noong December po. Sumulat po muli si Chairman Garcia sa ating Chief Justice na ipinaalam na sa January 6 po ay mag-start na kami ng printing. Ngayon nga po, magsusulat uli si Chairman Garcia para sabihin po na balak na po namin magsimula ng printing kundi nga po Biyernes at Sabado. Bagamat ang layunin po ng pagsulat na to ay para i-inform lamang po ang mga calendar at activities ng COMELEC, ngunit hindi po para impluwensyahan, i-pressure o kaya po ay diktahan ng ating Korte Suprema. Ginagalang po natin ang ating Supreme Court, independent po sila at wala po makapag-uutos sa ating Korte Suprema. May naging tugon po ba yung SC doon sa mga sulat ng COMELEC? Hindi naman po kailangan tugunan kasi po ito po ay usual na pag-i-inform ng COMELEC ng aming mga schedules. Kung matatandaan din po natin kasi meron po mga nakabinbin na kaso po sa kataas-taasang hukuman. So yung pagsulat po ng COMELEC ay hindi kailangan tugunan ng ating Supreme Court, ngunit magiging part ng records po ng mga naturang kaso na yan. Kumusta na po yung pondo ng COMELEC? Lalo't ilang milyong piso na po yung nasayang sa mga balotang kailangan pong sirain?
Batay po sa huling pagtataya ng aming Finance Department, lumalabas naman po sa pagre-realign po ng aming mga pondo. Paggamit ng mga savings mula doon sa mga natipid sa procurement po namin ay kakayanin naman pong i-compensate at mabawi po lahat ng nagastos na yan. At nang sa gayon po, yung 6 na milyong balota ay kaya po namin ulitin ang pag-iimprenta. Well, abangan po natin yung mga susunod na kabanata. Ika nga, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po. Si COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco. Isang sunog ang sumiklab sa hotel ng isang ski resort sa Bolu, Turkey. Sa kasagsagan po ng sunog, may ilang tumalon mula sa bintana. May ilang gumamit naman ng pinagdugtong-dugtong na kumot para makalabas sa hotel. Hindi bababa sa 76 na ang natrap at nasawi sa sunog. Nasa 50 naman ang sugatan. Ayon sa mga otoridad sa restaurant ng hotel, nagsimula ang apoy at patuloy ang investigasyon sa sanhi nito. Siyam ang na-detain. Nagdeklara ng National Day of Mourning ang gobyerno ng Turkey kasunod ng sunog. Nagbabala ang Amerika kasama ang Japan, India at Australia laban sa mga agresibong kilos sa Indo-Pacific region. Pinulong ni bagong US Secretary of State Marco Rubio ang mga opisyal mula sa 3 bansa para pag-usapan ng mga bagay na anyay importante para sa Amerika at kanilang mga mamamayan. Sa kanilang joint statement, pagtitibayin ng 4 na bansa ang kanilang commitment para sa mas bukas at malayang Indo-Pacific region. Tutol daw sila sa anumang hakbang na magbabago sa status quo sa rehiyon sa pamamagitan ng karahasan. Sa hiwalay naman na pahayag, sinabi ni Rubio na tututulan din niya ang anumang tangka ng China na sakupin ang Taiwan. Wala pang pahayag ang China sa sinabi ni Rubio at pahayag ng 4 na bansa. Pero nauna lang sinabi ng Chinese Foreign Ministry na mahalagang patuloy ang pag-uusap ng mga matataas na opisyal ng China at Amerika. Matapos tanungin kung babawiin na ng China ang kanilang sanction laban kay Rubio na ipinataw nila noong 2020 dahil sa kanyang mga pahayag laban sa bansa. Mga mare at pare kong army, muli nating maririnig ang soulful voice ni BTS member Jin sa K-drama series. Yan ang Close to You, ang official soundtrack ng When the Stars Gossip starring Lee Min-ho and Gong Hyo-jin. Umiikot ang sci-fi romantic comedy series sa storya ng isang astronaut at turista na nagkakilala sa space station. Mapapakinggan na ang Close to You this weekend, January 26. Ito na ang ikatlong OST ni Jin, kasunod ng Yours ng Jiri-san at It's Definitely You ng Hwarang, kasama ang co-BTS member niyang si V. Sa ibang balita, muli nga nagsagawa ng clearing operations ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA laban sa mga sagabal sa bangketa. Kanina, sinuyod ng mga otoridad ang ilang bahagi ng Malibay, Apelo Cruz, C. Jose, P. Santos, Leverisa Street at Gotamco sa Pasay. Mahigit 20 ang natikitan kabilang ang ilang motorsiklo. 3 naman ang tuluyang nahatak. Hindi rin piniligtas sa mga halamang nasa paso. Kinumpirma ng 2 dating opisyal ng Bureau of Customs na mayroong TARA system noong panahon nila sa tanggapan. Mismong sila dating Customs Commissioners Nicanor Faildon at Isidro La Peña ang nagkumpirma niyan sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara. Ang TARA system ang padulas umano sa BOC para mapabilis ang proseso at hindi na dumaan sa inspeksyon ang mga imported shipment. Anong dalawang opisyal, sinubukan nilang pigilan yon, pero si BOC Legal Service Director Tristan Langkay na matagal nang nasa ahensya, wala raw alam dyan. Ayon kay dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban, kasama raw sa mga nakalulusot sa TARA system ay mga shabu shipment. Davao Mafia umano ang may control sa BOC noong Duterte administration at hindi mga Customs Commissioner. Wala pang pahayag dito si dating Pangulong Duterte. Susunod na ipatatawag ng Quadcom ang kasalukuyang BOC Commissioner na si Bienvenido Rubio para sa investigasyon. Ipinunto sa isang forum ang kahalagahan ng pagbabantay sa paggamit ng artificial intelligence at iba pang platforms sa pangangampanya para sa eleksyon 2025. Posible raw kasing magamit yon para sa pagpapakalat ng maling impormasyon. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Rafi, monitor ng COMELEC ang mga platform ng mga kandidato, registered political parties
at political organizations ngayong mag-eleksyon para masiguro na hindi ito magagamit sa disinformation. Sa forum ng Privacy.ph Collective, sinabi ni Attorney Maznal Chavez, legal head ng Office of COMELEC Commissioner Nelson Celis, hindi na rin daw maaaring isuppress o pigilan ang paggamit ng mga kandidato sa paggamit ng mga platforms sa internet para sa kanilang kampanya. Pero dahil walang batas na nagre-regulate dito, gumawa ng guidelines ang COMELEC para i-regulate ang paggamit ng AI at iba pang mga platform. Kabilang dito ang pag-label o pag-disclose kung gumagamit ng AI sa mga campaign materials. Sa ngayon, may mga na-take down ng mga pages na may kinalaman sa disinformation pagdating sa electoral process. Sa halimbawa na binigay ni J. Marco de Silla, isang media advisor at technologist na tumututok sa AI at newsroom innovation, sa India ang isang kilalang tao na matagal ng patay ay ginamitan pa ng AI para buhayin siya ulit at magamit sa kampanya. Sa Pilipinas, mayroon daw 2 fact-checking network at kailangan makipagtulungan sa kanila. Mahalaga raw hindi lang ang paggamit ng teknolohiya, kundi pati na rin ang pagre-report ng media para matugunan ito. Dahil Maraming salamat, Bernadette Reyes. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang 3 batang estudyante sa San Fernando, Bukidnon nang ma-hit and run ng cargo truck. Naglalakad umano noon papunta sa paaralan ang mga batang babae nang bigla silang araruhin ng truck base sa investigasyon ng pulisya. Dead on the spot ang mga biktimang edad 5, 7 at 9. Tumakas naman ang driver at inabandona ang sasakyan sa isang tubuhan. Sumuko rin siya kalaunan sa pulisya. Wala siyang pahayag. Para mas feel ang pamamasyal sa Vigan, Ilocos Sur, may paandar ang isang part-time kutsero roon. Bukod sa Way Back Wednesday feels ng pagsakay sa kalesa sa Kalye Crisologo, todo effort pa ang kutsero sa pagkuha ng mga larawan at video. Mukhang sulit ang pag-atras, abante at ikot ng kutsero dahil achieve naman ang drone effect sa kanyang shots. Masaya raw siya kapag napapangiti ang mga turista sa Vigan dahil nakakatulong din ito para sa paglakas pa ng turismo sa lungsod. Siksik ulit sa aksyon at kwento ang ikalawang episode ng Dambuhalang Kapuso action series na Lolong Bayani ng Bayan sa pagdating ng ilan pang karakter na magbibigay kulay sa series. Di ba kailangan mo ng tulong ko? Nagbabalik sa series si Paul Salas bilang Martin na kapatid ni Lolong. To the rescue siya kay Bangkil na lumaban sa Atubao Hunters. Ipinakilala na rin ang karakter ng premyadong aktor na si John Arcilla. Isa pang twist sa series, hindi pala alam ni Elsie, played by Shaira Diaz, na si Bangkil at Lolong ay iisa. Isa pang dapat abangan, ang pagdating ni Mayor Flavio, played by Rocco Nasino. Isa ba siyang kakampi o kaaway ng mga Atubao? Abangan yan mamaya 8 p.m. sa GMA Prime. Good vibes po tayo for today. Hatid ng eksena sa Iris Cavite Campus. Tampok ang isang pusa at ang kakaiba nitong trip sa buhay. Panood nga niyan. Eto na present ang bagong catmate sa klase. Pero ang muning na naki-sit-in, certified pusa, why pala? Hindi raw kasi nakikinig sa lesson ni Prof. Sa halip ay phone lang ng phone. Kitty text yarn? Ang kinagigiliwang pusa, isa raw sa mga resident mingming sa kanilang paaralan. Viral online ang video with 4.1 million views. Trending! Ingat ha, baka ma-addict yan. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.